Ay nako, magkakaroon po ng isa sa sakit ng ulo. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. dyan po sa Senado. At ito po ay sa katauhan ni Senator-elect Rodante Marcoleta. Kasi may binabanggit na po itong bagong papasok na mababatas dyan po sa Senado na hindi siya magiging sunod-sunuran. Ibig sabihin ay kahit na anong idikta ng Malacanang ay agad niyang susundin. Ito ho, at siyempre ito po ay kabilang sa Duterte Block. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sasangayuna na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Eden Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator-elect Rodante Marcoleta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marcoleta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Taguig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President. Nais ni Senator Marcoleta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Bukod kay Senate President Francis G. Escudero ay kabilang sa contender si Senator-elect Tito Soto at Senator Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Naman po nila kung sino yung mga nagtutunggali. Tinatanong po nila ako kung ano ang aking saloobin. Sabi ko, gusto ko yung kung sino man ang magiging Senate President. Kailangan ipakita niyo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kailangan magkaintindihan tayo. Kailangan yung primary role ng Senado, ipakita niyo sa akin na kaya ninyong gampanan. Ang Senado ay hindi sa rubber stamp. Na kapag ka sumusobra na yung executive department, parang kami may tahili. Pag meron po tayong nakikita hindi maganda, kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan, hindi po tayo, huwag na ipapaya. Tiniyak ni Senator Okay, so yun po ang pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta. At ngayon pa lamang ay, inaasahang iiling-iling na ho itong si Pangulong Marcos Jr. dahil sa madadagdagan po yung kanyang sakit ng ulo. At kasi sabi po ni Senator-elect Marcoleta na ang Senado ay hindi dapat na sunod-sunuran o rubber stamp. Kung ano idikta ng Malacanang, yun na po ang gagawin. At sabi po ni ng bagong senador ay sila po ay nag-uusap-usap na ng kanyang grupo diyan po sa Senado. At siyempre may mga lumulutang at maaaring may mga lumalapit na ho para maging Senate President o pinuno ng Senado. At ang sabi ho ay talagang dapat ho ay meron pong direksyon at hindi po sila magpapadikta. So sa ngayon, ang lumulutang ho ng mga pangalan ay ito pong si dating Senate President Tito Soto at maging ito pong si Senator Amy Marcos, na kapatid ng Pangulo na ngayon po ay talagang nasa kampo po ng mga Duterte. Diba? Noong panahon ng kampanya, noong 2025, ay talagang lantaran na po na bumaliktad. Ito pong si Senator Amy Marcos sa alyansa na partido ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. at siya po ay lumipat sa kabilang bakod. At na kung saan siya naman ay inendorso ho ni VP Sara Duterte, kung kaya't sinasabi na isa po ito sa nakatulong para siya po ay muling maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pero dito ho, napakaganda ho ng binabanggit po ni Senador Marcoleta. Kasi alam niyo ho, ako matagal na rin ho ako na naging reporter, field reporter. Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa Senado, sa Malacanang. At talagang yung lalo na ang Senado, mga kababayan, sa mga nakaraan ho na administrasyon, ang mga nakoberan ko, si yung Ramos administration,
Tapos sumunod dyan ay Estrada Administration. Tapos ay Gloria Macapagal Administration. At Noynoy Aquino Administration. Mga kababayan, ay talaga namang kilalang kilala na ang Senado ay independent. At talagang maganda ho yung mga balik-taktakan ho dyan. Bagamat may mga, halimbawa, ipanunukala po ang Malacanang na parang alanganin ho, di ba? At ito po'y hindi lubos na makatutulong sa taong bayan, nako hindi po lumulusot yan. At isa na ho dyan, ano ho ito? Ay yung sa charter change, di po ba? Hanggang sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po nakalusot yan eh. Itong charter change. At yung itong pagpasok din ho ng yung termino ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi rin po nakalusot. Ito hong panukalang charter change at yan po pinigilan din sa Senado sa pamamagitan na nooy Senate President Mig Zubiri. Kaya lang hindi po nagustuhan na Malacanang kaya tinanggalo siya. At yun, pinalitan na po siya ni Senator Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado. So yun po no, at sa mahabang panahon na aking pagsusubaybay, at ako mismo nagko-cover din ho mga kababayan mula kay Ramos, Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, at hanggang kay dating Pangulong Duterte. At dito sa panahon po ni Marcos Jr. ay talagang yung sa panahon ni SP Mig Zubiri, talagang hindi po nadidiktihan mga kababayan. Lalo na yung ginawa kong ehemplo ay itong sa charter change, di po ba? So wala po hindi nakalusot yung pirma. So ngayon ay nagiging kapanapanabik itong pagpasok ng 20th Congress. Bagamat may mga nalalabi pa hong sesyon. Yung 19th Congress at sa Junto ay babalik po sila kasi meron po silang ilang session days at pagkatapos po niyan, June 3, ay bubuuin na po itong impeachment court na siyang maglilite sa kasong impeachment ni BP Sara Duterte. Bagamat sa ngayon ay marami rin ho ang nagtatalo-talo na kung saan ay ang Senado ay continuing body. Sabi po ni dating IBP President, Attorney Cayosa. At pero sa kabilang banda, meron namang nagsabi na hindi. Kung ano man yung mga ginawa sa 19th Congress at kung yan na hindi natapos, hindi na pwedeng ituloy sa 20th Congress. Yan na may narinig ko kay Attorney Romulo Macalental at iba pa ho na mga kilalang abogado na ang sinasabi kung sakali magtatalo, hindi po magkakasundo ay kinakailangan magdesisyon po ang Korte Suprema. So dito, pero ako ho, hindi po ako abogado, pero parang hindi po ako kumbinsido sa binabanggit po ni Attorney Cayosa na continuing body ang Senado. Kumbaga sa hindi lang nagsara, pero kung continuing body na makakapagpapatuloy sa kanilang trabaho, parang hindi po ako sang-ayon doon. Hindi po ako abogado Pero kasi kung continuing body, 12 lang ho sila naiwan sa 12 ho hindi nga ho sila makakapaghalal ng bagong Senate President. Bakit ho? 13 po ang kailangan So paano naging continuing body? Tapos, pwede ba ho sila na magpasa ng batas? Mga kababayan, hindi po. So paano naging continuing body? Pwede na magsagawa po sila ng mga hearing, yung bawat komite, kasi sa rules sa panuntunan ng Senado ay 2 senador lang po pwede na mag-hearing, magsagawa ng pagdinig yung ibang mga komite. Pero hindi po matatapos kasi yan lang po yung initial na hakbang, yung ginagawang pagdinig sa komite, di ba? Yan po yung mga, siyempre, yung mga panukala, i-discuss yan, yung mga detalye, kukuha ng mga resource person. So, paano naging continuing body? Kahit na mag-hearing sila, hindi naman sila makakapagpasa ng batas Kaya, yun, mawalang galang na po. Yun lang po aking paniniwala na hindi po hindi ako sumasang-ayon sa binabanggit ni Atty. Cayosa na continuing body ang Senado. Kasi wala naman sila magagawa gumawa ng batas. Wala, 12 lang sila. Mga kababayan, tapos magpalit ng bagong Senate President, hindi rin pwede, kailangan 13. So, paano magiging continuing body?
So ako mas sumasang-ayon sa binabanggit po ni Attorney Romulo Macalental at iba pa hong mga kilalang abogado na kung ano man ang sinimula ng trabaho dyan po sa 19th Congress ay hindi pwedeng ituloy ng 20th Congress. Doon ho ko naniniwala. Pero siyempre kung magbabanggaan po yung kanilang mga opinion, kasi alam niyo ho, ang mga opinion ho ngayon ng mga abogado, mawalang galang na po depende po sa pinapanigan. Makikita mo naman yung mga abogado na kapag sila po ay kontra o anti-Duterte, makikita mo yung kanilang opinion, legal opinion, iba. Ewan ko lang ho, kasi kung si Atty. Cayosa parang anti-Duterte, lumilitaw, no? Na kung saan continuing body. Tapos ang nagsalita rin po niya si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na continuing body raw, pero pag sinipat mo sila mga anti-Duterte. So talagang depende ho, di po ba, sa kinakampihan at kung saan nakakiling ang isang abogado. Kaya wag ho tayo masyadong kapaniwala sa mga abogado. Basahin muna natin bakit ganito sinasabi niya. Saan ba itong kampo? Ayun. Di ba? Yung si Attorney Macalental, dating abogado po yan ni VP Sara Duterte, Gloria Macapagal Arroyo. Ang dami po, pero tama ho yung kanyang sa aking pananaw, sinasang-ayunan ko. Yung kanyang pananaw na ito pong 19th Congress, kung hindi nila matapos yung impeachment, hindi na po yan pwedeng ipagpatuloy diyan po sa 20th Congress, kundi babalik po sa umpisa, back to zero. Na kung saan, babalik po sa committee level, diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, maghihiring sila, tapos sa plenaryo, magbobotohan, ipapa-impeach, tapos dadalhin nyo sa Senado. Kaya lang ho, mga kababayan, makalipas po ang 1 taon. Kasi nasa ating saligang batas na yung sino mang mai-impeach mga opisyal, yung mga impeachable officers, ay minsan lang sa 1 taon pwedeng sampahan ng kaso. Kaya ganun nung mangyayari. Kapag ganyan ay 2026, tapos papasok na 2027, pinag-uusapan na yung 2028 elections, ako malabo na po yan. So yun lang po. Pero yung banggaan na yan ng mga kontra at pabor dito po sa impeachment, na-interview ko rin ho, ito pong si dating Senate President Franklin Drilon, yung ganyang mga banggaan, talagang aabot po yan sa Korte Suprema. Kasi halimbawa, pagpasok po ng 20th Congress, nagdebate, may nagmosyon, hindi pa pwedeng nating galuin yung, hindi natin pwedeng panghimasukan at i-entertain yung impeachment na yan. Tapos, magbubutuhan. Halimbawa, manalo na hindi entertainin. So, yung mga kongresista na magsisilbing prosecutor, pwede silang pumunta sa Supreme Court at questionin na, ba't hindi tinuloy ng 20th Congress? So, magdedesisyon po ang Supreme Court dyan at kung ano ba talaga ang magiging hatol nila. Kasi alam naman natin na kung maliman o tama yung kanilang hatol ng Supreme Court, sila po masusunod. Kasi sila po ang taga-interpret ng batas. So yun lang ho, mga kababayan, na medyo umaba na po yung ating talakayan. Uulitin ko lang ho, yung isa po sa pinakapangunahing paksa natin sa ating YouTube channel ngayon, sa ating vlog, ay ito pong si Senator-elect Rodante Marcoleta na kanyang tinitiyak na hindi raw po siya magiging sunod-sunuran sa Malacanang, sa sangay po ng ehekutibo. At hindi po rubber stamp ang Senado. Kaya nag-uusap-usap po sila, yung kanilang mga kagrupo dyan po sa Senado sa pagpasok ng 20th Congress, yung 20th Congress na kung saan ay kanilang ihahalal na bagong Pangulo ng Senado ay talagang ang Senado ay magiging independent. Ibig sabihin, walang pwedeng makialam, walang pwedeng manulsol, walang pwedeng mang-impluensya mula sa Malacanang, wale. Yun po. Okay, sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, o baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-share, i-like ito pong ating YouTube channel para kayo po'y laging updated sa ating mga tinatalakay na mga issue. Hoy, maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.